Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 21 at 22 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na wala ngang masabi etong si Yunwo sa mga nangyayari. Hanggang sa kapwa nga niya naalala ang ilang impormasyon hinggil sa main senaryo kung saan ay inilahad nga dito na etong dalawa ay kapwa naging estudyante ng Imperial Knight Captain. Gayon din ay magkaibigan. Subalit ang kaniya di umanong nasisilayan sa ngayon ay tila ba kabaliktaran sa mga isinasaad ng kwento. Huminto nga lamang etong dalawa noong sumingit na sa kanila etong binata at hinangad na magpaalam na papalabas ng silid. Matapos noon ay muli ngang nakangiting nagpasalamat etong emperador sa kanya at nasambit ang isang kailingan. Ngunit aniya, hindi ganon kalaki ang pabuyang maaari nilang ipagkaloob buhat sa kakulangan ng budget ng imperyo, kung kaya't kinakailangan muna niyang kumpirmahin ang abilidad niyang tinataglay. Do'y inilahad nga ng system na para sa nasabing kwalifikasyon ay kinakailangan niyang manalo ng 10 sunod-sunod sa Colosseum upang maging patunay sa hinahangad ng emperador. Ayon pa nga dito na mayroon nga daw siyang 15 araw bago ito tuluyang maisakatuparan. Labis nga itong ikinatuwang mapag-alaman ni Yunwo buhat ng itong araw ay isang panibagong MS Quest at kahit pa ang manalo ng 100 beses ng sunod-sunod ay basic din lamang para sa kanya. Kasabay ng pag-load nito sa kanyang harapan, tanda ng pagpapakita ng kanyang pagtanggap sa nasabing pagsubok. Matapos noon ay masisilayan nga nating inilalahad niyang muli ang panibago niyang plano dito sa kaibigan niyang si Yang Chan na gulat buhat ng mapag-alamang muli na ang kanyang kaibigan ay nagawang tapusin ang isang main scenario quest. Natutuwa nga raw siya, subalit bagya namang nanliliit, buhat sa tila daw basisiw lamang para dito kay Yunwo ang paglalaro. Subalit ayon naman sa ating pangunahing tauhan na mayroon siyang isang problema sa kasalukuyan. Buhat sa plano nga sana niyang ubusin muna ang lahat ng maaaring mai-content bilang isang streamer bago tuluyang pasukin ang paglalaro sa Colosseum. Ngunit dahil nga daw sa hindi inaasahang kondisyon, ay pinaplano na lamang niyang gumawa ng isang promotional video at abutin kaagad ang level 50 bago isagawa ang nasabing kondisyon. Alam nga din itong si Yang Chan na nakasama niya sa paglalaro etong dalawa niyang kapatid at pinagkalooban ng magagandang items na ayon naman dito kay Yunwo ay dapat lamang ito sa kanila, buhat sa kanilang kausayang ipinamalas. Sa kanyang narinig ay napangiti na nga lamang etong kanyang matalik na kaibigan at kasabay na hinangad na sana nga raw ay muli nilang makita ang panahon ng kanyang kasikatan sa paglalaro. Nasiyahan naman etong si Yunwo at seryosong nasambit na asahan nga raw ito ni Yang Chan. Lumipas pa ang ilang oras at muli na nga siyang nagpatuloy sa paglalaro ng arena, gayon din ipinakita ang isang item na tinatawag na Magic Control na nagkakalob sa kanya ng abilidad na gumamit ng iba't ibang klase ng mahika. Ito nga ay kabilang sa kondisyon ng kontratang kanyang pinirmahan sa kumpanyang Nike. Agad nga niya itong sinubukang gamitin at mabilis na pinadaloy sa kanyang sandatang pagmamay-ari. Labis nga ang kanyang kasiyahang nadarama habang natanong naman siya nitong si Tangi hinggil sa bagay na nais nga raw nitong ipagkaloob sa kanya. Do'y inilabas nga nitong si Yunwo ang item na Giant's Bear's Essence na kanyang nakuha sa nagdaang misyon. At ang masilayan ang bagay na ito ay labis na nagbigay kay Tangi ng matinding pananabik. Ngunit hindi nga ito agarang ibinigay ni Yunwo kay Tangi at nagbigay siya ng isang kasunduan na kinakailangan muna nitong kanyang alaga na tawagin siyang master magmula sa oras na iyon na agad naman nitong sinunod. Pagkatapos ay ipinakita nga sa atin ang bagong antas ng level ni Tangi, maging ang mga nadagdagang attributes mula sa pagtaas ng kanyang level. Gayon din, agad ngang muli nitong tinawag etong binata bilang isang hangal na bossing na talagang hindi niya nagustuhan. Namangha naman etong si Yunwo buhat ng kanyang mapag-alamang hindi lamang tumaas ang antas ng kanyang alaga, bagkus nadagdagan pa ito ng skill na lightning at magic affinity, kasabay ng kanyang paghamak sa kanyang sariling stats na tinataglay. Eto namang si Tangi ay mayabang ang isinaad na oras na upang malaman kung sino ang dapat maging bossing para sa kanilang dalawa. At kaniya nga raw titiyaking habang buhay na kakargahin siya nitong si Yunwo. Matapos niya itong talunin gamit ang kanyang lightning magic. Hindi naman nabahala itong ating pangunahing tauhan at agad na binigyang muli ng isang malakas na kutos ang ulong bahagi nitong kanyang alaga. Sa dumaan pang mga araw ay mas naging matunog nga daw ang mga video na ina-upload nitong si Yunwo, kabilang na ang kanyang naging laban kontra sa osong si Pepe. Gayon din ang videong literal na pumukaw nga daw sa lahat ay ang isang maigsi niyang video na nagsasaad ng kanyang planong maglaro sa Colosseum at manalo ng 100 beses nang walang anumang palya. Ang bagay ngang iyon ay umabot na rin maging sa kaalaman nitong si Kim Seok-jong na aminadong maaaring maabot nga nitong si Yunwo ang kanyang level na tinataglay
sa maigsing panahon lamang, na mas lalo ding nagpaintriga dito kay Kang Junggu na malaman ang lakas mayroon etong ating pangunahing tauhan. Habang ayon nga sa kwento ay isinasaad ng system na etong si Kim Seok-jung ay ang siyang nasa ika-17 pwesto sa Coliseum ranking at ang kanyang alalay ay nasa ika-435. Sa mga oras ngang iyon ay patuloy lamang etong binata at ang kanyang alaga sa pagsasagawa ng mga quest upang mabilis na mag-level up hanggang sa tuluyang naabot ang level 50. Masaya nga itong ating pangunahing tauhan noong kanyang maabot na ang kanyang target na level habang eto namang alaga niyang si Tangi ay marang nakiusap na nais muna niyang magpahinga buwat sa matinding pagod at panghihina. Pinayagan naman siya nitong si Yunwo hanggang sa walang ano-ano'y may isang dambuhalang ibon ang bumaba mula sa kanilang kinaroroonan. At ito pala ay nagmula pa sa tinatawag na Delivery Department Peka Peka. Doon inilabas nga nito ang isang package para dito sa binata na nagmula pa kay Kale. Kasama ang mensahe nito ng pagtitiwala na muling makabalik etong si Miligad sa kanyang original na pwesto sa Coliseum. Agad nga itong isinuot ni Yunwo na ayon pa sa kanya ay mukhang nga raw sinadya itong gawin ni Kale sapagkat ito ang tinatawag na Black Jaguar set na kaniyang ginagamit noong kanyang tinataglay pa ang karakter na Miligad. Alam nga nitong ating pangunahing tauhan na kinakailangan muna niyang manalo ng 20 beses bago pa tuluyang makapasok sa rankings. Gayun din ay kinakailangang manalo din siya ng 80 beses matapos noon upang mabuo ang ipinangakong 100 sunod-sunod na pagkapanalo. Nakangiti nga niyang nasambit na sa mga oras na iyon ay muli nang nagbabalik si Miligad na dating number 1 sa Coliseum mga master. Pagkatapos nga ng nasabing pangyayari ay ating masisilayang napakarami na ang naghihintay na masilayan ang pagsasagawa nitong si Yunwo ng kanyang aniya ay unang misyon sa Coliseum. Do'y naganda na nga rin siya ng kanyang sosuoting maskara buwat ng nais niyang manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. At siya nga raw ay nakadarama ng bagyang kaba sa kanyang dibdib kasabay ng tuluyang pagpasok mula sa tarangkahan ng nasabing Coliseum. Ito nga ang naging hudyat ng pag-uumpisa ng kanyang livestream na literal na agaran siyang binati ng kanyang mga tagahanga. Masaya nga rin niyang binati ang lahat ng kanyang mga taga-subaybay at literal na itinatago ang kanyang kabang nadarama mula sa kanyang suot na maskara. Gayun din ay kaniyang ikinabiglang masilayan noong sunod-sunod nga nag-pop up ang mga notification ng mga ipinapadalang gold coins para sa kanya. Muli ay kanyang naalala ang naging payag ng kanyang matalik na kaibigan na malamang araw ay makadarama siya ng bagyang hiya sa pag-uumpisa. Subalit normal nga lamang daw ito, gayon din ang pagdaloy ng mga gold coins na maaari niyang makuha na literal ngang nangyayari sa kasalukuyan kahit hindi pa siya nag-uumpisa sa pakikipaglaban. Dito ay mas minabuti na nga niyang muling ihayag ang kanyang naging unang plano na siya ay makikipagtuos ng 100 beses at ang lahat ng mga ito ay kanyang ipapanalo para sa kanyang isasagawang unang livestream. Ipinakita nga rin niya ang kanyang status window na kasalukuyang inihayag na siya ay nasa level 50 na. Gayon din ay ninanais ng simulan ang mahaba-haba niyang oras ng pakikipaglaban. Isang araw itong mano-manong laban kung saan ang mananalo ay tataas ang ranggo habang ang matatalo naman ay bababa ang kanilang ranggo sa Coliseum. At buhat nang hindi pa siya kabilang sa listahan ng mga ranggo sa Coliseum, kaya ang kanyang magiging unang laban ay mula sa system na magdidikta ng kanyang pag-uumpisa. Sa kabuuan nga raw ay kinakailangan muna niyang manalo ng 20 beses mula sa ipapadala ng system ng arena bago mag-umpisa ang tuluyang placement ng ranggo. Pagkalahad nga ng system na mag-uumpisa na ang kaniyang pakikipaglaban, ay kapwa-agaran na rin kumilos ang kanyang katunggali patungo sa kaniya. Subalit sa pamamagitan nga lamang ng pagtama ng kanilang mga hawak-hawak na sandata ay kaagad na ipinakita sa atin ang layo ng antas na kanyang tinataglay kumpara sa kanyang karap. Sa mga oras ding iyon ay ipinakita sa atin ang isang gusali kung saan ay masisilayan etong isang individual na malakas na kinuha ang atensyon nitong kanilang tumatayong coach at agarang inilahad ang kasalukuyang paglalaro nitong si Yunwo sa Coliseum. Agad nga siyang nakilala at naalala nito buwat nang siya nga daw ang dating nagmamay-ari ng karakter na Miligad na minsay tinanggihan ang kanilang naging alok. Ang kanilang interaksyon ay bagya namang narinig nitong isa pang individual mula sa labas na bahagi ng nasabing silid at ito nga ay walang iba kundi si Jung Hanbek at naunawaan na ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol dito sa manlalarong si Alibos. Gayon din ang layo ng agwat ng kausayan nitong tinataglay kumpara sa kanya na talagang labis nga nitong hindi ikinatuwang mapag-alaman. Lumipas pa nga ang ilang sandali at tuluyan nang naabot nitong si Yunwo ang ika-50 sunod-sunod na panalo sa loob ng Coliseum. Subalit kaniya ring napuna ang bagyang pagkabagot ng kanyang mga manonood at ang ilan sa mga ito ay umalis na sa kanyang livestream.
Napaisip nga siya kung anong hakbang ang dapat niyang isagawa upang mas maging kapanapanabik ang kanyang paglalaro para sa kanyang mga manonood. Pagkatapos ay bigla nga siyang nagkaroon ng ideya at hinangad sa kaniyang mga manonood na magbigay ang ilan sa mga ito ng klase ng misyon na nais nilang isagawa niya. Agaran ngang may tumugon sa kanyang panawagan na may kasama pang tip na mga gold coins at kasabay na inilahad na nais niyang masilayan siyang lumaban ng tanging kamao lamang ang gamit sa kanyang magiging susunod na laban na kaniya namang agad na tinanggap. Ilang sandali pa nga ang lumipas at lumabas na ang kanyang karakter na makakatunggali, kung saan ay agaran nga niyang napuna na malamang nga daw ay nasa level 70 na ito at bagyang hindi din magiging madali ang kanyang labang isasagawa. Agad nga din itong nagsagawa ng pag-atake gamit ang kanyang sandatang tila ba trident patungo dito kay Yunwo, na kapwa nga madali din lamang nakaiwas na labis itong ikinabiglang masilayan. Gayun din, mabilis nga etong binata na nagpakawala ng isang malakas na sipa na direktang tumama sa kanyang baba na nagdulot ng bagyang pagkaparalisa nitong kanyang katunggali. Wala ngang sinayang na anumang sandali etong binata at mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na sapak patungo dito sa kanyang kalaban at sa pamamagitan nga lamang ng kaniyang mga sapak ay nagawa niyang patalsikin papalayo etong kanyang katunggali, tanda ng muli niyang tagumpay sa kanyang isinagawang duelo. At dahil nga sa kanyang kausayang ipinamalas, ay mas lalo lamang dumami ang mga manonood niyang nais magbigay sa kaniya ng klase ng panibagong misyon mga master.